Dr. Roel Tolentino, napakagaling na surgeon, general surgeon, at surgical oncologist pa, at professor pa si Dr. Roel. Kaya magaling magturo. Yan ang gusto ng kababayan natin. So, topic natin ngayon, gallbladder stone or gallstone. So, maraming may ganitong problema, Dr. Roel? Oo. Ang gallbladder stones, very common to sa mga Filipinos. Sa tingin ko, because of our diet, because of our weight problems. Ang gallstones po, ito ay mga bato sa loob ng abdo. Ito ay nagkokos ng mga symptoms katulad ng abdominal pain, fever, jaundice, yung naninilaw ang iyong katawan, naninilaw ang iyong mata. At yung iba naman, may gallstones na wala siyang symptoms, wala kang nararamdaman, nandun lang siya. Hindi ho ibig sabihin na mayroong kang bato sa abdo, ito ay kailangan tanggalin. By the way, ang abdo, nasa right side ho siya. Nasa ilalim ho siya ng inyong liver. Konektado ho yan ng mga kanal to the liver. So, bakit common ang gallbladder stone sa mga Pilipino? Sabi nga, iba nga may gravel factory. Oo. Kasi unang-una, yung obesity problems ng mga Pinoy. Kada kain mo ng mantika, nakakaroon ng problema sa mga enzyme sa loob ng gallbladder, nagkokos ng precipitation ng stones, kaya dapat bawasan ang taba. Pangalawa, infection. Sa mga Pinoy, uso ang mga ascariasis sa small intestines. Minsan bulate, pumapasok yan sa loob ng mga kanal. At yun, minsan nagkokos ng infection yan. At typhoid fever, pwede makakos siya ng, alam niyo naman typhoid fever, very common sa Pilipinas. Pwede mag-cause din ng stone yan. Pero para sa akin, ang ano dyan is siyempre genetics at pagkain ng maraming fats. Maalat din tayo Maalat kumain, din. patis, toyo, bagoong, dehydrated. Oo, tsaka may mga calcium. Alam mo, kinalulungkot ko sa buhay natin, ang dami nating processed foods na ang daming harmful chemicals na nakakaapekto sa circulation ng dugo, nakakaapekto sa mga fluids natin sa katawan. Kaya iwasan mo natin yung mga masyadong process, ano yan, yung mga dilata, kasi noodles, mga dilata, mga cakes na sobrang dami ng trans fatty acids. Alam mo, ang pinakadelikado pa nga, hindi lang yung gallbladder fatty liver, sa dami ng fatty liver, sa sobrang tamis na kinakain at sa sobrang taba. Tsaka lahat ng supermarkets, junk food. Oo. Ang dami ng junk food natin. Ang junk food nga natin, tinitingnan ko yung mga ingredients, ang dami. Ang dami. Kaya, ang dami na hindi lang asin, bechin, ang dami nilalagay. Ako, pag kumakain nga ako tinapay, tinitingnan ko yung label Ang daming, may food coloring pa. Lalo na yung mga potato chips na ginano natin. Alam niyo, ang Pinoy, unfortunately, napansin ko, compared sa mga Asian citizens na nakita ko, sila magaling sila sa gulay. Kaya nga ang mga vegetarian people, yung mga turista natin dito na mahilig sa vegetables, pagdating sa Pilipinas, anong reklamo? Ang pagkain ng Pinoy, sobrang alat, sobrang taba, sobrang mantika. Yung gulay natin, hindi salad niluluto pa nga natin chop suey Piniprito pa natin. Oo. Paano natin, maiiwasan ang gallbladder, the problem? So, ang gallbladder stone, anong sintomas? Kasi marami nagsasabi, baka hyperacidity lang to, baka GERD lang to. Tama. So, di ba, sasabihin nila, acid lang to, pero gallbladder stone na pala. Paano nila malalaman? Ang gallbladder disease, unang-una niyan, masakit itong epigastric region, yung sa ilalim ng buto natin, gitna, or yung right upper quadrant natin, masakit, kumikirot, na pag kumakain ka ng matataba, bakit ganun? Masakit siya. Alam niyo ba't masakit? Kapag kumain ka ng mataba, may enzyme yan na kailangan, at meron yung mechanism na kailangan yung mga katas ng gallbladder pigain at lumabas sa small intestine para matunaw yung kinain mo mataba. Kaya pag kumain ka ng mataba, makokontract ang gallbladder mo may stone, maga. Pag-contract niya, ang sakit ng aking right upper quadrant. Or, kung meron kang bato, ang problema,
lumalabas ho to do sa kanal na cystic duct. Yung cystic duct, konektado ho yan sa isang malaking kanal coming from the liver papunta sa small intestine. Pag yung bato nahulog sa cystic duct, nahulog sa common bile duct na tinatawag, nagbabara ho yung bato. Yun yung katas ng atay nyo na kulay dilaw, green, hindi yan makababa going to the small intestine. Kaya ikaw ay naninilaw, na-absorb going to your blood. Kaya, huy, parang may ano ka na, hepatitis naninilaw ka. Hindi ho magandang ano yon, magandang senyales. At isa pa, dahil magaho yan, hindi ka maka-digest ng mga pagkain, nasusuka ang pasyente. Dok, Antoy, nagsusuka eh. Kasi nga ho, sa sobrang maga, yung small intestines mo, katabi ho yan. Minsan, nakakaroon tinatawag na ileus. Hindi ho gumagalaw ang bituka. At ang pinakamalala ho dito, meron kang pain, meron kang jaundice, at meron ka pang fever. Yun ang matindi. Ascending cholangitis. Napakadelikadong infection ng gallbladder because of the stone. May nakikita kang ganyan. Usually, anong age ang may gallbladder? Lalaki, babae? Babae. At saka mga 40s. 40s. Oo. Babae, female, 40s, fertile, at saka fat. Pero lalaki, marami na. Lalaki, meron din. Kasi alam niyo naman lalaki, inom ng inom eh. Buti tayo, hindi tayo uminom. Pero yung uminom ka ng alak, napakadelikado. Pero uminom mo ako red wine. Pero yung painumin mo ako ng wine na sobra na, kaya mga whiskey, iwasan ho natin. Happy living ho tayo. At saka sinasabi ho namin lagi, yung obesity problem, mas mataba ka, ang iyong haba ng buhay umiikli because of many problems. So, yan ang sintomas ng gallbladder stone. Tapos, ang pinaka-test natin ay ultrasound lang. Okay Ultrasound, pwede rin ng CT scan. Yan dalawang so, pag yan. na-ultrasound sila, sasabihin nila, uy, ilan ang bato, ano ang sukat, ano ba to? At ilan ang... Mamaya, ipopost na nila At ilan yung ng sukat. Pati yung kapal ng ang importante dyan, yung kapal ng gallbladder. Mas makapal, makikita, nasabi, thickened gallbladder wall. Oh, ano meaning nun? Ano yun? Maga yun. At isa pa, thickened gallbladder stone with edema outside. Meron tubig sa labas. Magang-maga na yan. Pag ganun, masakit ho yan. Kailangan nyo ma-admit, malagyan ng antibiotic at matanggal ang gallbladder according to the doctor. Kasi, siyempre, ang doktor nyo ang magde-decide. Hindi ho namin sinabi na, meron ako abdo, punta kayo sa doktor. Tanggalin niyo daw, sabi ni Dr. Tolentino, Dr. Willie. Yun pala, may sakit ka sa puso. Hindi ho ganun. So, maraming factors ang mga doktor. So, pag ultrasound, thickened gallbladder wall, tapos yung sukat, 1 cm. 1 cm, makapal ho yun. At pangalawa, sinabi ho nila, there is a stone in the canal. Either sa yung malaking kanal, yung common bile duct or hepatic duct, na pag may stone, prone ho yan to make you yellow. Yung tinatawag naming jaundice. Pag meron na silang gallbladder stone sa ultrasound, so, kailan ooperahan, kailan oobserbahan? Okay. Meron ng mga pasyente na talagang acute gallbladder disease, inooperahan ho yan. Sa Pilipinas ho, ang pinakamagandang operasyon, humanap po kayo ng surgeon na gumagawa ng minimally invasive surgery, yung laparoscopic surgery, yung 3 butas lang. Lapcole. Kasi ho, madali ang recovery, less pain. Pero kunyari, talagang nasa probinsya ka, walang pera masyado, lahat naman nun ng surgeons pwede magbukas ng tiyan, kukunin yung gallbladder, at titingnan kung may stone ka sa mga kanal mo, yun ang atin. Yung iba ho, pag matanda, meron akong mga siyente, kasi may sakit sa puso, pag inoperahan, baka mamatay, binigyan ng antibiotic. Nag-work naman, kasi matanda eh. So, talagang nilaban. Ano yung acute na cholecystitis, acute gallbladder disease? Paano mo masasabi acute siya? Ang acute gallbladder disease, ito yung nakuha mo lang, parang 3 weeks ka lang, parang may masakit. 3 weeks pa lang? 3 weeks. Ang chronic, yung mga 1 year and above, okay, yung mga 6 months and above, ito yung sobrang kapal na yung Yung iba kasi ang mga acute, malaki ang gallbladder na may tubig around. Yun ang acute. Pag chronic, ito yung talagang 1 centimeter na makapal na yung gallbladder wall na maraming stones.
So, kailangan ba may lagnat, sobra sakit, Hindi. bago sasabihin opera, nasa sukat, o ano ba? Ang indication for surgery is the pain. Pain. Sobra sakit. Sobrang sakit. Talagang masakit eh. Oo. Tsaka paulit-ulit. Paulit-ulit. Na binigyan ka ng antibiotic, nawawala after 1 week, 2 weeks, ang sakit na naman eh. Oo, kaya pag ganito, dapat ang doktor malaman din na yung pain ba ay because of gallbladder problem o baka naman mayroong ulcer. Kasi minsan, meron ako mga pasyenteng may ulcer, sunod yung kailang gallbladder, may stone pero hindi siya maga eh. Pag ginamot mo yung ulcer, nawawala yung pain. Kaya dapat medyo ingat din tayo kasi hindi lahat po ng pain sa right gallbladder, iba ulcer lang talaga eh. So, baka ulcer Pwedeng din. ulcer baka din. gallbladder din. Oo, kaya nga dapat magaling ang doktor na titingin sa'yo. Okay. So, pag nakita nila to, yung mga ibang kababayan natin, narinig mo na ba ito, yung iinom sila ng mga gallbladder flush? Yung may, ewan ko, may apple Oo. cider, Oo. may salt, may Oo. ano, tapos may buo-buo lalabas. Nadidinig ko ho yan ng akin. Kung sa tingin nyo, meron namang scientific studies about that, go ahead. Hindi naman nalala kung very natural. Ako nga apple cider ako for healthy living eh. Pero hindi ko ma-recommend siya kasi hindi ko namin napag-aralan. But if totoo naman pala na may nag-aral yan, go ahead. Walang problema. Actually, sinerch ko, kahit nanay ko, nung nabubuhay siya, may gallbladder, so nag-apple cider, at tagal ilang months. Pero ang ending namin, may bato pa rin, ganun pa rin. Parang importante lang mawala yung symptom. Yun ang importante. So, minsan binibigyan ng antibiotic pag acute. Ay, oo. Kasi pag hindi mo binigyan antibiotic ito ay namamaga. Pag nag-infect yan, naku, napakahirap po nito. Huwag nyo na hong intayin yung magkaroon ka ng matinding infection sa gallbladder. Ang tawag ho namin dito ay ascending cholangitis. Life-threatening ho ito. Tingnan nyo sa Google, ascending cholangitis. Marami nagtatanong, Doc Roel, sa atin, ang dami na nanonood, nagtatanong na, ooperahan daw ba siya? May 2 cm, may 1 cm, ano daw ba? Anong klaseng operasyon? Oo. Kasi ho, diba yung decision making ang pinakamahirap sa kababayan natin? oo. Yung mga bukol, yung kasing mga stone, lalo na kung mga 1 cm lang at isa lang, solitary, walang symptoms, hindi may inooperahan. Pag isa lang. Oo, pag isa lang. Oo. Pero kunyari, multiple stones, may pain, maga ang gallbladder, inooperahan mo yan. Pero ito lang masabi ko, meron hong mga tao na walang symptoms. May 3 stones na malaki pero hindi naman maga after ultrasound or CT scan. Pero magtatrabaho ka abroad. Naku, mahirap yan. Baka doon ka abutan. So, ang amin dyan... Yung mga mag-a-abroad, Oo. bago mag-abroad, unahan Oo, kasi lalo na yung mga seaman. Naku, pag inabutan ho kayo niya sa gitna ng dagat, ang rescue ho niyan, mga 3 to 5 days ho yan bago makarating sa inyo. So, ganun, preventive po tayo. Inooperahan ho yan, mga seaman, OFWs. Katulad ng father ko, nagtrabaho sa Middle East, nakita na may stones na hindi naman maga. Sabi ko sa daddy ko, Daddy, pa-opera nyo na yan. Kasi pag inabutan kayo yan, wala kayong insurance dyan sa ibang bansa. Magkakaproblema tayo ng malaki. Tinitingnan ko yung mga questions niya eh. Sige. Sabi nung isa na operahan siya, lap cole, ang dami daw bato nakuha. Di, congrats. Talagang... Chronic calculus. Tama. Ang sabihin ng chronic is matagal na, calculus is may bato, cholecystitis is magang gallbladder. So, chronic, calculus na may bato, cholecystitis. Siya daw may 4 na bato, mga 1.1 cm. Ay, ito pa, meron akong sasabihin sa'yo. Oh. Marami hong pasyente lumalapit sa akin, Dok, meron akong polyp eh. Oh, Papatanggal ba? polyp. Papatanggal Ano ba yung gallbladder ang gallbladder polyp po, ito ay nakausbong doon sa inner wall ng gallbladder. Kung mapapansin nyo, for this, may mga tao na parang may kuntel sa tenga. Yun ho ang makikita sa gallbladder polyp. Ang gallbladder polyp po, hindi ho yan delikado. Pero sa aming doktor, pag 1 cm and above ang kanyang sukat, medyo tanggalin na natin. Baka kasi hindi siya polyp. Baka hindi siya polyp, baka ho siya bato cancer. Hindi, baka cancer. May cancer ng gallbladder. Gallbladder. Tsaka, wag ho kayong mag-alala. Totoo kayo yung sinasabi ng radiologist na ito ay Polyp na. polyp or bato.
Sa ultrasound ho, meron ho niyang feature, tinatawag natin na posterior shadowing. Pag in-ultrasound ho yan, pag ho bato yan, merong itim na shadow sa likod ng bato. Kaya, ay, bato to. Ang mga polyp, wala ho yung shadow. Kasi ho, anyway, ano yan ultrasound term. Meron din naman iba na sabihin natin 60 years old siya, sasabihin operahan na habang 60 mas bata kaysa maghintay ng 80 years old. Oo, yan ho ay nasa Diba, pag-uusap. parang maghihintay ka pa ba kung mas matanda, mas Opo, mahina opo. na eh. Ganito yan. Kasi ang stone ho, hindi naman lahat yan ay magkakaroon ng symptoms. Kaya sa akin, nasa pag-uusap nyo yan. Kung gusto nyo ho ba, hindi naman ho kami pwedeng tumanggi kung gusto nyo patanggal. Kasi nga, abnormality yan. Pero kung sasabihin nyo, ito ba'y 100% sasakit in the future, hindi ho natin masasabi. Okay. Meron daw siyang 2.5 cm gallstone, inalagaan niya ilang taon, pero bandang huli, inoperahan din kasi Opo, mas masakit eh. Ganun talaga. Ito nagtatanong presyo. Ang daw presyo ho, makakatipid sa opera? I'm sorry for this, pero ang presyo sa government to libre. Sorry sa mga surgeon ho natin kasi ho, hindi naman ho lahat ng tao can afford yung minimally invasive surgery, lap chole na 120,000, 90,000. Pero pumunta kayo sa government, lalo na yung mga DOH hospitals, libre ho doon. Meron ho tayong tinatawag na malasakit center. Wala ho kayong babayaran. Okay, magtitiis lang ho kayo sa kwarto, pero importante yung serbisyo na natanggal ho ang inyong apdo safely. Saka yung haba ng Pila. pila. Oo, pero alam niyo naman ho, sa gobyerno talagang pinipilahan. Ay, linaw ko lang, wala kami na-advertise. Actually, lahat ng video ko para ko silang plakan. Wala po kami na-advertise. Pasensya na. Lagi naman namin nire-report, pero minsan ayaw Oo, tanggalin. madalas ko siyang i-Facebook. Sabi ko, Willie, nandito na naman, niloloko ka na naman ng mga advertisements na Oo. akala nila siya mismo ang... Hindi ho, Nababago ganon. na kasi yung boses eh. Oo, Nalalagyan na nila. Kahit ngayon may app na. Baka Ano masanay. ba yung tawag doon na AI. deep fake, parang deep Deepfake fake. eh. Oo. Mayroon na mga app eh. Kaya Ako nagano na ako isang beses eh, pero yung deep fake ad. Ginawang ka rin. Nagawan ako isang beses, may nag-report. Ganun. Wag ko kayong maniniwala ho basta-basta. Ang pupuntahan nyo lang yung katiwa-tiwalang Facebook page or sa YouTube. Okay. Idol ko. Basta kami, wala kami na-endorse. Oo. Kahit ano. Okay? So, pagka-opera, anong kinakatakot nila? Masakit ba afterwards? Tataba ba sila? Hindi. Mahapdi ba sa sugat? Okay. Yung sugat na open surgery, yung mahaba, mga ganyang kahaba, Ganyang haba. medyo masakit ko yun post-operatively. Pero yung mga minimally invasive surgery, like laparoscopic surgery, yung mga may mga baka lang na pinapasok, hindi mo masakit yun. Sa totoo nga lang, after surgery ng lap chole, laparoscopic cholecystectomy, pwede ka umuwi eh. Yung gallbladder surgery na may hiwa, siguro matutulog ka pa ng 2 nights bago ka makauwi. Ang pain is hindi masyado. Ang lagi lang namin sinasabi, huwag kayong kakain masyado ng matataba kasi yung abdo nyo wala na, hindi na ho masyadong matutunaw yung mga tabang kinain. Yun. Kaya ho, iwas lang. Ayos nga ho yun, healthy ho sa inyo yun, hindi kayo kakain ng mataba. Huwag sobra. May nag-comment, gusto daw niya litid din. Litid? Ang litid is hindi naman masyado siyang Depende sa litid eh. Pero ang litid kasi Usually may taba. protein yan. Tanggal niyo yung taba. Oo, katabi niya taba. Pero, utak ng bulalo. hindi ko sinasabing huwag kayong kakain ng taba. Lahat ho tayo makakakain. Pero ilimit nyo lang. Kung mababawasan nyo, better for you. Long life. Okay. Tumataba after gallbladder operation? Yung iba, hindi. Tsaka pag kumain sila ng matataba afterwards, medyo bloated Bloated sila. tsaka dumudumi agad. Kasi hindi nila Kasi kulang na yung pantunaw enzyme. nila. So, pantunaw nila sa taba. Pero ang buhay nila, pareho lang. Pareho. So, dapat less taba pa rin. Pero pag less taba ka, haba pa buhay mo. Blessing in disguise na sa'yo yun. Final words para sa mga may gallbladder stone. Ang dami may gallbladder. Oo. Nag-iisip sila Oo. kung anong gagawin. Ang gallbladder stones po, ang final decision niyan ay sa inyo at sa doktor. Kailangan nyo mag-usap. Ang mga doktor ho, ang eksperto, maniwala ho kayo sa kanila.
Okay? At yung iba naman, gusto nilang pa-opera talaga dahil nga, pupunta sa ibang bansa, ino-operahan yun. Ang atin, ang importante, healthy living, less fats, ang tinatawag na yung trans fatty acids na nakikita sa mga pagkain natin, naku, iwasan ho natin lahat yan. Magbasa kayo about trans fatty acids dahil ito ang nagpapamaga ng ating katawan, nagpapa-high risk sa atin sa cancer, sa asthma, diabetes, lahat po yan sa pagkain natin. At wag natin kalimutan yung ating proper exercises routine kasi pag nag-exercise ka, ang immune system mo ay lalakas, panlaban sa mga bacteria, viruses, at sa mga sirang cells natin, nare-renew agad. Yun lang, healthy living tayo lahat. Okay, maraming salamat, Dr. Roel. Pareho po ang gallstone tsaka gallbladder stone. pareho siya. Shortcut lang na hindi. Yan, dapat vegetarian diet. Okay. Kaya ba natin vegetarian? Most of the time, gusto natin, minsan mahal eh. Mahal eh. Pangalawa, Ang problema, wala tayong fast food na makainan Wala. na may gulay eh. hindi lang yun. What if yung kinakain mong hilaw na gulay, puro pesticide? Yun din nga, dapat hugasan mo. Ugasan mo. Kaya kung ang akin lang, kung kaya nyo mag-tanim Tanim, sa loob ng magluto. bakuran nyo, yun ang Hugasan pinakamaganda. nyo maigi. Una-una, makatipid pa kayo. Pangalawa, sigurado ho kayo na walang pesticide, insecticide. Ito, tanong natin, kung kayo, Hindi rin pwede fasting, di ba? Pag fasting masyado, Baka, magka-gallbladder stone oo, eh. kasi baka Nakaka-gallbladder stone ang fasting. baka ma-dehydrate kasi yung, yung loob, lalong magko-concentrate yung bato eh. Dapat regular kain, pero pa konti-konti pag may gallbladder Oo. stone. Tsaka kung napupunta kayo ng mga markets, bibili nyo yung mga butas-butas na gulay kasi yun yung walang insecticide, pesticide. Iba kasi kinukuha natin, ay, ito magandang dahon, walang sira, malinis. May mga gamot yun. Yun ang ating tip ngayong araw na to. Okay, thank you very much.